Lacson po, yung sinasabing eagle eye sa pagdating po sa national budget. Walang makakalusot sa kanya. Oo. At saka, tanongin din natin tungkol dun sa pinupush na ni Pangulong Bongbong Marcos na anti-political dynasty bill. Maraming nagulat kasi Yeah. mismong si presidente natin galing sa isang political dynasty, Oo. di ba? At saka yung mga leader ng Senado, ng Ng Kamara. Kamara. Oo. Mga anak, kamag-anak, nasa gobyerno. So, natatanong yung ano ba, sincere ba talaga? Aha. Pagaman yung anak ni presidente mismo, di ba, ang siya Siya nag-file isa sa House, mga sa nag-file Speaker. yes, sa House of Representatives. Oh, ayan, pag-usapan natin bakit natin tatanungin si Senator Lacson kasi bukod sa isa siya sa mga author ng anti-political dynasty bill sa Senado, siya ang chairperson ng Senate Electoral Reforms Committee. So nasa kanya din yung daming trabaho, no, pati Blue Oo. Ribbon Committee. Kaya nga, pero walang kapaguran. Anyway, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan ng ating mga kausap ay yung counterpart naman ni Senator Lacson sa Kamara, si Congressman Zia Alonto Adyong. Siya po yung chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Tanungin din natin yung usapin ng anti-political dynasty bills, pati yung isa pa sa mga isinusulong ng presidente, yung party-less system reform bill. Ayan, ako maganda din yan. Nasa atin na pong linya si Senator Panfilo Lacson. Siya po ay Senate President Pro Tempore, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Chairman din po ng Senate Electoral Reforms Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Nimpa, Isa, magandang umaga ulit sa atin lahat. Good morning, sir. Sir, una muna, hingan po namin kayo ng reaksyon. Finally, sir, yung inyong matagal na in-advocate na live streaming po, yung pagbubukas sa publiko ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee ukol sa national budget, nangyari na. Ito po bang nasaksihan natin kahapon, ito na ho ba yung ideal? Ito ho ba yung hinihingi ninyo? Tugon po dun sa hinihingi ninyo na transparency sa Bicam deliberations? Hindi naman perpekto na transparent, pero at least nakabukas sa ating mga sa inyo, no? At sa media, sa publiko. Kaya nga meron akong dalawang nakitang seryoso at nakakapangambang dahilan, ano, yung provisions kung bakit baka hindi ako magpirma in favor of the ratification of the Bicam report. Una, yung MAIF. Ayan, no? opo. Kasi alam mo, yung MAIF, hindi naman ito data-driven. Ito ay talagang bunga ng patronage politics. Alam naman natin guarantee letters and all. 51 billion, nadagdagan pa Yes, sir. doon sa dating version. Kaya hindi tayo makausad doon sa ating ipinasang Universal Healthcare Act. No? Dahil nga napangimasukan, ang funding gap ng Universal Healthcare Program, napakalaki pa. So dati noon, alam ko nakagraduate na tayo from low end, nakapasok na tayo sa medium end, ano? At on our way to high end. Pag high end, covered na lahat yung mga barangays. Kasi ang low end, parang pilot lang eh. Nagpa-pilot ka pa lang, naghahanap ka ng mga barangay na yung medium naman selected barangays lang. Yung Yes, full sir. implementation, kasi habang pinapakailaman natin yung Universal Healthcare Program under the Universal Healthcare Act, mauwi tayo sa dead letter law. Alam mo yon? Nagpasa tayo ng batas tapos hindi napapakinabangan, hindi na po fully implemented. Opo. Dahil nga, napasukan ng MAIF na puro guarantee letters. Na kung saan, alam naman natin na ang unang napagbibigyan, karamihan yung mga anak-anak, yung sino nangangailangan, na mga malapit sa mga leader ng mga politiko. So, hindi data-driven, kundi politika ang karamihan. Hindi ko naman nila lahat. Marami rin naman talaga natulungan. Second, yung 33 billion sa farm to market roads. Opo. Alam mo, hindi pa nga humuhupa yung galit ng ating mga kababayan sa flood control projects na maanomalya. Naghahanap na naman kami ng batong ipupok sa ulo namin na ang pangalan ng bato, MAIF, at saka farm to market roads. Sir, ito lang po para masundan po ng ating mga kababayan. So, okay na tayo dun sa live streaming, sir. Nakikita na natin lahat. So, dun sa dalawa, sir, na pinoint out ninyo. Yung MAIF at saka para yung po sa masundan FMRs. ng mga kababayan natin. Yung MAIF po, tumutukoy ito doon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So, MAIF ng Department of Health. Ito po yung nagbibigay ang senators and congressmen ng guarantee letter. Halimbawa, sabihin,
ito nagpa-ospital, humingi ng tulong kay congressman, bibigyan ng worth 10,000, bibigay sa ospital, i-charge, ito, gagamitin ito. So, sir, this year, 42 billion yung budget ng MAIFIP. Tapos po, itinaas ng BICAM sa 51 billion. Ang natatandaan ko po sa Senate version, ibinabayan sa 39. 39 billion. Sa House ay 42 billion din Yes, po. mga Anyway, ganun. so ang pinag-endingan sa BICAM ay 51 billion Tumaas. kasi sa paliwanagan po, ang sabi ng mga congressman kagabi, mga 7 o'clock na umapil sila na pagbigyan ito kasi daw po maraming nangangailangan ng tulong. Hindi lahat kasi ma-accommodate sa government hospital. So, pupunta sa private hospital. So, nagagamit din doon yung MAIF. So, umapila po sila doon. And then, ang reply po ng mga senators ay, sumang-ayon sila kasi sabi nila, kailangan talagang magbigay ng tulong din nila. Nilalapitan po kayo. At kailangan din naman ho yung tulong talaga because hindi pa nare-realize yung zero balance billing. May binabayaran pa talaga. Kaya nangihingi ho sa inyo ng tulong. So, pumayag po sila doon. Hindi po ba acceptable yun, sir? Paano natin ma-attain yung zero billing, zero balance billing kung meron pang himasok na naman yung mga mambabatas? Bakit kailangan ng guarantee letter? Ba't hindi na lang kung halimbawa may lalapit sa amin? Di i-refer namin sa DOH para ipasok nila doon sa programa ng under the Universal Healthcare Act, yung sa program. Bakit kailangan may panghimasok na naman? Diyan na nga nagsisimula di ba? Nagsimula tayo sa pork barrel na kung saan may pakialam yung mga mambabatas sa pag-implementa nung General Appropriations Act. Yun ang lagi kong pinupuna eh. Bakit kailangan? Tapos na yung role namin pagkatapos namin magpasa ng batas. Yung implementation, ipaubayan na namin completely sa executive branch. Itong MAIF, may pakialam na naman kami sa amin lalapit, mag-guarantee letter para nakalagak yung pondo do sa mga ospital, privado man o public hospitals man. May nakalagak na pondo na deductible doon. At saka po, Di ba paano, sir? panghimasok yun? At saka sir, yung pong sa MAIF kasi, pag nagbibigay ng guarantee letter, discretion po ninyo kung magkano ibibigay. Oo nga eh. Kasi nga nakalagak doon eh. Di ba meron na nga, alam na nga natin eh, iba-iba pa nga yung alokasyon sa bawat mga mambabatas, meron nakakakuha ng mas malaki. At saka bakit? Ang hindi ko maintindihan for the life of me, bakit kailangan may pakikialam kami sa implementasyon ng batas na ipinasa namin? Oversight lang kami. Na kung mali yung pagpapatupad ng DOH, halimbawa, pagpapatupad ng UHC program, doon kami dapat ipatawag namin yung kinaukulan, yung concerned agencies, at tanungin namin bakit nagpe-fail kayo sa region na ito. Bakit hindi na-attenan ito? Para makorek nila. Pero hindi yung direktang manghimasok kami na magbibigay kami ng guarantee letter dahil may lumapit sa aming mga indigent o kung sino man yung kakilala. Ano yan eh, yung dapat may vetting, dapat merong data na naka-database, yan na naman tayo eh, babalik na naman tayo eh. Apo. Kasi ang the only legal cover o legal justification MAIF, GAA eh. Hindi naman saklaw ng batas yan, wala namang batas na nag-create ng MAIF eh, kundi yung GAA eh. Apo. Samantalang yung Universal Healthcare Act, talagang batas na pinasa ng Kongreso, in-approve ng Pangulo, iniimplementa. Nasabi ko nga kanina, naka-aho na tayo from low end, na parang nagpa-pilot lang tayo ng mga barangay. Pumasok na tayo sa medium. Ang laki pa ng funding gap dyan. Doon na lang natin ilagay yung 51 billion man lang yan, o mas malaki pang halaga, ipasok natin sa Universal Healthcare Ayun. Program. So, ibig sabihin, Oo. pag nandun yun, hindi na manghihingi sa mga politiko ng Oo. guarantee letter kasi nga, wala nang babayaran walang sa guarantee ospital. letter. Pero pag may lumapit sa amin, i-refer namin I-refer. doon sa DOH para i-vet nila, hanapan nila ng medical abstract, hanapan nila ng certification na talaga indigent yung pasyente. Opo. Para talaga umusad na yung Universal Healthcare Program under the law. Kasi hindi nga makausad, nag-slide back, pabalik sa low end eh. Apo. Samantalang kainam-inam, pag nasa full implementation na tayo, nasa high end na tayo, lahat ng barangays covered eh. Doon naman po, Senator Lacson, sa issue ng FMRs, doon sa 33 billion pesos na Farm to Market Roads Fund, hindi po ba sapat din na rason na magstay doon dahil by 2026 po, ang Department of Agriculture na kasi yung hahawak doon po sa mga FMRs, hindi na yung DPWH? Oh, tama 'yon.
Tama 'yon. Pero yung FMR, nasaan yung justification niya? Nasaan yung datos? Saan ipapagawa 'yan? Tama yung suggestion ni Senator Gatchalian. Kailangan may mga grid coordinates. Pero hindi lang 'yon, dapat pinag-aaralan 'yan. Alinsunod ba 'yan sa master plan ng Department of Agriculture? Sino ba talaga nangangailangan? Tulad halimbawa yung isang halimbawa, nagpunta sa akin yung isang mayor sa Mindanao, sa Zamboanga actually. Nung nagawa yung kalsada, ginawa ng kalsada, parang ADB funded project, na tapos nagawa na ng tulay, 2 tulay. Ngayon, meron doong existing na tulay na dati. Hindi na functional. Ang request lang ng mayor, kung pwedeng yung 2 tulay, disassemble, kasi Bailey Bridge ililipat doon kasi may mga kababayan sila doon na nabubulok yung kanilang mga ani kasi nga nasira ng kalamidad Opo. yung tulay na dinadaanan ng mga farmers. So ito, ba't hindi ito nahagip ng DA? Matagal na raw siyang humihingi ng tulong sa Department of Agriculture. Kasi 2 years ago pa yung calamity na sumira nung 2 tulay. Pati nga yung patay daw nila, ibobot pa nila patawid ng ilog Sir, clarify ko lang po, bakit po kayo nagagalit doon sa may allocation na 33 billion sa farm to market road? Sir, kasi naalala ko po doon sa budget deliberations yun nga, natakil na meron mga overpricing. Yeah, correct. Opo. Pero sir, kailangan din naman po talaga yung kalsada. Kailangan. Opo. So, Kailangan. ang naging, meron apparently po, ang lumilitaw na may problema dahil DPWH, so DPWH, overpricing, yeah, tapos yung mga farm to market road, Tapos o hindi farm natatapos. to Congressman's Balikan farm. natin, sino nag-sponsor? Sino proponent ng mga farm to market roads? Aha. Di ba may mga nakita tayo sa mga video, kayo rin na nag-cover, Opo. na nilagyan lang ng konting semento, tapos umulan lang ng konti, nagiba na yung mga semento. Opo, totoo. So, pero sir, Sinong proponent nun? ah, Di ba? okay. Pero sir, kung ang naging compromise o napagkasunduan po doon sa committee ay ilalagak po yung pondo o ang magpapagawa na ay Department of Agriculture. Kasi nga po, may problema ay sa implementation dahil sa DPWH, mga kawatan yes. doon, mga kasabwat. So, sir, hindi ho ba kayo kampante doon, komportable na, ito, may 33 billion, pero DA na po ang magpapatupad? Napag-aralan ba? May plano ba? May program of work ba? Tukoy ba nila kung saan lugar? Ito yung mga question na dapat masagot muna. Dapat nga yan sa budget deliberation So, Doon hindi pa po nilabas, pala klaro nandyan yung Department of Agriculture, tinanong nila, ito mga, parang walang identification Basta't naglaka ng 33 billion, di parang pork na naman yan. No, parang allocated sa mga distrito pero may pag-aaral bang ginawa? Yun So, ang tanong. parang Ngayon pa lang tinatanong ni Senator Gatchalian na meron bang grid coordinates yan. Anyway, mariremedyoan siguro yan kapag nilagyan ng special provision na dapat bago mag-implementa ang DA, dapat tukoy nila kung saan para madali makita ng publiko na ito pinondohan at igagawin to para mabantayan din. Kasi kung walang grid coordinates, ligaw tayo lahat di ba? Kaya nga nagkaroon ng sumbong sa Pangulo. Kaya kami medyo nakatulong sa staff ko yung paghahanap ng mga ghost projects kasi nga may grid coordinates. Alam natin kung nasaan. Yung iba nga tagon-tago So yun sa Hindi maintindihan DPWH po, kayo doon sir, kontento kayo doon because meron po yung grid coordinates, detalyado po yung lugar. So Nito na lamang. Nito na lang, opo, dahil po Lately pinunan na lang, ninyo. oo. Pero yung ito pong sa farm to market road, hindi po ninyo nakikita ito. Walang ganun. Wala ang tanong nga ni Senator Gatchalian, di ba, sa BICAM, nasaan yung grid coordinates? Kasi di ba dapat pag magpapapondo ka, meron ka ng plano Nandyan na Kasi kaya ang ahensya nakakaalam yan Saan mo ilalagay yung pondo? Kasi itemized yan Alam mo, naglagay ng 33 billion. Para saan ba yung 100 million? Para saan yung 200 million? Para saan yung 300 million? At Parang saka, sir, walang yung ganun guarantee, tsaka sir, yung guarantee na need-driven, yung lugar na nangangailangan, hindi dahil malakas si congressman, kaya ganitong amount ang ilalagay. So, data-driven saka needs-based. Nakabase ito sa needs ng mga magsasaka. Kaya tama lang yun. Kaya nga na pagkasunduan ito at sang-ayon kami na ibigay na sa DA
Kasi sila yung nakakaalam kung saan yung mga lugar na nabubulok yung mga ani kasi nga hindi makatagos papuntang merkado. So, paano pong makaka-convince sa inyo, sir, na sumang-ayon dito sa MAIFIP at saka sa na 51 billion at 33 billion sa farm to market? Yung Malaking yung halaga to. MAIFIP, kailangan talaga ipondo na lang sa Universal Healthcare Program sa UHC. Yung sa farm to market roads, ang remedyo dyan siguro sa special provision, specify na doon na hindi pwedeng basta ituturo kung saan nang hindi napag-aralan ng DA at saka wala talaga mahigpit ang pangangailangan ng mga magsasaka. Natatandaan ko nung past Congress, merong isang barangay dyan sa Camarines Sur, na kung saan sila dumadaan, alis yung mga, kasi fishing village Bago makarating doon sa merkado, doon sa commercial center ng Camarines Sur, sa halimbawa Naga, umaga aalis, hapon bilasana yung isda bago dumating. Alam niyo yung diferensya lang, isang tulay na magdudugtong doon sa barangay na yon, nagawa yon. Kasi nung pinuna ko yon, pinapondohan, nagkaroon ng tulay, 45 minutes. Ito yung hindi na pag-aaral. Yung sinasabi ko na hindi pinag-aaralan. So, paano sir? Nung una kasi puring-puring nyo, sir, si Senator Gatchalian, nadidisappoint ba kayo na bumibigay dun sa ganung... Actually, ginagawa nila lahat. Pero alam mo, it's understandable na yung bicameral conference, give and take yan Hindi naman pwedeng lahat ng gusto ng Senado masusunod doon. Opo, Pero totoo yun, naman. yung safeguards, dapat hanggang hindi pa tapos yung bicameral conference, mag-put in place ng mga safeguards para rin mapagbigyan din yung House. Pero hindi sa lahat ng bagay. Alam mo, yung MAIP, talaga ako, kung itutuloy pa rin yung 51 billion na MAIP na wala naman talaga at mag-aasa lang sa mga guarantee letter, nagpasabi na ako sa aming chat group na sorry, hindi ako pipirma sa ratification pagka ganyan ng... dalawang issue nga yung ni-raise ko dun Sir, meron pa isa. Yung pong tulong-dunong. Hindi, Although- inalis na yun Di ba sir, inalis ko yung 2.7 billion, nilagay ko na sa quality tertiary education. opo. Wala na yon. Pero sir, dun sa BICAM kagabi, ang pagkaintindi Pero po kung namin ibabalik nasa nila yon, CHED. isa na namang issue yon. Tulong-dulong, ituro-turo na naman yun ng mga congressmen Kaya sa nga, mga sir, senador Nilagay po question nila din yun sa sa House CHED. before Oo, Hindi na, Nilagay inalis daw. ko na yan doon sa aking amendment. Isa sa mga amendments ko, dinilit ko yung 2.7 billion na tulong-dunong, ipasok natin sa tertiary education. Para na sa ganon, mas alam ng CHED Opo, kung sa saan CHED. SUC sila. Kasi alam nyo yung funding gap at saka yung kakulangan ng quality tertiary education. 2.3 million students, scholars ang hindi na-accommodate. Ang funding gap dyan, 34 billion. So ngayon, papasukan mo pa 2.7, tulong-dunong pa. Hindi naman to nakakatulong kasi nga, tulong-dunong is, di ba nung araw, nagpakita pa ako ng mga video, mga photos na ang namimigay ng scholarship program, mga senador sa mga congressmen. Kaya, Hindi dapat ganun Dapat yun, pinag-aralan ng CHED, sino ipara-priority nila, yung talagang kasi karugtong niya ng 4Ps Pinag-aral ng 4Ps yung mga bata, pagpasok ng college, di mako-cover sila noong quality tertiary education. Pero pinasukan ng tulong-dunong, turo-turo na naman yun. Tinuturo lang ng kung sino mambabatas. Oo. Pero yun nga po, Senator Lacson, buti nabanggit niyo po yan. Wala bang magagawa din kayo sa Kongreso para hindi na talaga mapapakailaman o mapanghihimasukan, yun na lang yung term, mapanghihimasukan ng mga mambabatas, yung mga ganyang uri po ng proyekto. Di ba? Yeah, yan nga lagi kong pinupuna And hopefully, alam mo, ang hirap talaga ng situation Aram natin. ko yung Ramdam frustration namin ni yung frustration. Senator. Alam mo, nakukyure natin. Sabi ko nga, hindi pa nga humuhupa yung galit ng mga kababayan natin sa flood control. Ito na naman, panibagong bato na naman itong ipupukpok sa ulo namin, MAIP naman, saka FMR. Ngayon, ibabalik pa yung tulong doon, pangatlong bato yun. Sir, baka po wait, there's more. Mamaya po DPWH budget pa. Abangan So yun din natin. ang ating aabangan kasi meron pong may letter si Secretary Dizon sa BICAM o May appeal sa hiling siya. BICAM. Parang open letter ba? Oo. Na umaapil na, Na ibalik yung mga ilang kinaltas. tinapyas. Pwede pa ba yun, sir?
Hindi, dapat yun. Noong nandiyan pa kami sa Senado, Mm. sinabi na, kasi nagtatanong naman kami sa kanila, ano ba yung gusto nyo, yung talagang ahensya yung nagre-request. Pinapayagan naman namin yun. Pero ito sa BICAM, kung wala sa House version, wala sa Senate version, iba-violate namin yung aming napagkasunduan. Mm. Na disagreeing provisions lang yung aming gagalawin. Papasok na naman yung insertion. Mhm. So, Tulad halimbawa, yung 53 billion, ito isang usapin sa DPWH. Nag-announce noon si Secretary Dizon na bawasan ng 53 billion kasi ito yung mga overpriced, mga materials at lahat-lahat. Sinunod namin yon sa Senado. Yung House, nag-aapila sila kung pwedeng bawasan yung 53 billion kasi nga may mga distrito raw, baka yung mga kontraktor hindi na mag-bid kasi nga hindi lahat ng probinsya pare-pareho yung presyo ng materyales, yung mga island provinces, yung logistics, logistical requirement mas pataas. Opo. So umaapila pero sabi namin in-announce ito ng DPWH pagkatapos bababaan natin, di tayo naman ang lumalabas sa kontrabida. So, ibig sabihin, So sir, bahala na sila. Basta bawasan namin ng 53 billion. Sa pag-implementa, mag-adjust na lang sila sa pricing. Hindi ba? so ibig sabihin, sir, since ano na-pass na yung papers, hindi na Oo. aabot po yung kanilang appeal for additional budget. Wala na. Kung ano na yung... Kasi pag nag-apila sila at wala naman sa House version, wala sa Senate version, mag-open na naman yan ng floodgates para mag-insert ng kung ano-ano na wala naman sa either version. Ayun, oho. So, talagang no? Sa isang kailangan taon na pantaas yan. sa Yung, budget. yung appeal nila sa isang taon. O kaya, kung kakapusin sila sa budget sa particular item o items, mga projects, mga PAPs, humingi sila ng tulong sa Malacanang para mag-realign from the Special Purpose Fund. Yun naman ang purpose ng Special Purpose Fund na kung saan, kung merong savings sa ibang item, sa ibang mga programa, pwede mag-realign ng Pangulo. Doon lang sila humingi Ayun, opo. ng pandagdag. So ano tayo, ang abangan kasi ngayon, budget ng DPWH, yung Special Purpose Fund, at saka yung unprogrammed appropriations, yung mga Mga may Yung pala. program, na-cure na namin yun kasi Opo. tatlo na lang yung nandun yung revised AFP modernization, tapos sa foreign assisted, pati yung sa counterpart. Kasi dati-dati, di ba, may mga nakasingit dyan sa unprogrammed na mga PAPs. Kaya nga, di Yes, ba, sir. nagkaroon ng question yung merong 30 billion pesos na pumasok nanggaling sa unprogrammed fund. Doon humugot yung mga congressmen saka sa mga senador ng mga projects sa flood control. Kasi ang natuklasan nga namin doon, 50 billion pesos yung nirelease na SARO ng Malacanang. Di ba, na nirequest ng DBM. Doon sa 50 billion na yon, 30 billion doon, flood control projects. Opo. So yun ang hindi dapat kasi nag-realign sila from regular item, regular budget, dinala na sa program. Bakit? Para itago Para mahirap maghanap dun Namamanga Di ba nga ako sa mga mismong- sinasabi ni Senator Babalikan ko, Lacson. wala nang patungkol, di ako magbamagint ng pangalan. Di ba nagkaroon ng usapin sa Blue Ribbon Opo. na wala doon sa regular budget yung 600 million na pondo doon sa Bulacan. Yes, sir. Yung pala nakasingit doon sa unprogram, doon kinuha. Kaya nga nagkakaroon ng abuso kasi nga, di ba, ang requirement 1.5 billion para sa multipurpose. Pero hindi na mahanapan ng ganong kalaking pondo at saka pagka, without mentioning names, sabihin natin hypothetical. Although talaga nangyari ito. Kami na po mamaya. Oh, sir. Oo, kasi alam mo, 1.5 kasi 150 yung kailangang ibalik, Opo. di ba? As commission. Naghanap sila ngayon, nag-remedyo sila Alcantara, dito lang sa flood control kasi 25% dito, 600 million ang ating i-allocate. Naghanap sila ng items. O tama, swak na swak, 25%, 150 million din. O iyon, nanggaling sa unprogrammed fund unprogrammed appropriations Ibig sabihin, pag merong ganong mga lump sum o mga unprogrammed... Yun ang delikado Opo, talaga, yung delikado na papasok ng... Ngayon, hindi na usapin masyado sa budget yung flood control projects. Wala na nangangahas Sino pa ba yung malakas ang loob o makapalang muka na mag-i-insist pa rin na maglagay ng pondo sa flood control project? Katunayan, di ba tinanggal nga yung buong 255.5 billion na flood control. Pangulo na mismo nagpatanggal noon. Opo. So, Ang problema, pagdating sa House, inatado naman
hindi nga nagtira para sa Senate eh. Naubos yung 255.5 billion eh. Sinagad-sagad. Sir, ito po. Oh, sinagad, oh. Mhm. Sir, babaling lang po kami dun sa anti-political dynasty. Parang isa din po sa naging paraan ng pangungurakot, naging daan ng pag-abuso sa gobyerno. Ito pong political dynasty o magkakasama yung magkakapamilya doon sa Angkan sa sa politika. gobyerno, oo, national and local positions. Sir, bilang chairman po ng Committee on Electoral Reforms, ano po ang inyong game plan tungkol dito? Kasi si Presidente mismo, interesado din daw po dito. Nakikita nyo din ho ba yung sincerity dito ng Pangulo? We're very hopeful na sincere yung administration, yung BM administration na talaga i-push through ito. Nakapag-hearing na kami dyan, nung nagkaroon na isang hearing dyan, nagkasakit ako noon, si Senator Risa bilang Vice Chairperson na nag-preside. So pagbalik namin sa January, ipipreside ko yung second hearing para magawa na kagad ng committee report. Kasi alam mo, indirectly, talaga nakaka-contribute sa corruption. Bakit? Kontraktor yung tatay, matatapos yung term, kailangan yung maipasa yung seat no, sa Kongreso, party list man yan o distrito man yan, sa anak para tuloy-tuloy yung ligaya o sa asawa. Walang check and Kasi, balance. Opo. Hindi. Sila nga yung contractor na nga matatapos yung term niya eh. So para magpatuloy yung mga proyekto na yung kanilang kinokontrata, kailan ipasa sa anak. Continuity Tapos kung ano ang yung, tawag. kung ano yung nakikita ng anak sa magulang, parang ina-idolize ba? Maganda ang kitaan dito. Kailangan sumunod tayo sa yapak ni tatay. Dahil maganda ang kitaan. Kailangan kong maging contractor din ako. Yun ang political dynasty. Apo. So, Walang patid. sige. Oo. Opo, pero paano po yan, Senator Lacson? Kasi meron pong binanggit si House Committee on Constitutional Amendments Vice Chairperson Alfredo Garbin na baka po magkaroon ng problema dyan po sa anti-political dynasty bill kung hindi po maa-amend yung 1987 Constitution. Your thoughts? Hindi. Ano yan? Ang political dynasty, nasa constitution na yun na bawal eh. Kaya lang walang enabling law. Opo. So, sir, Yun lang naman yun eh. Hindi magawa tayo ng enabling law, paano tayo magbabiolate ng constitution? Ang sinasabi niya siguro, yung parang pakikialaman mo yung demokrasya. Meron naman sa constitution na sinasabi bawal yung political dynasty, di ba? Opo. Pero walang enabling law, maggagawa tayo ngayon, magkikita enabling law. Sana kung sinabi ng constitution na pinapayagan yung political dynasty, walang limit. Apo. Yun ang magbabiolate tayo. Mali yung pananaw, with all due respect. Sir, dun po sa... Kasi ang sabi po ni Senate President Tito Soto nung nag-LEDAC meeting, ang sabi ho ng Presidente ay, o parang doon sa pag-uusap nila, ang importante, ma-define muna kung ano yung political dynasty. So, ano nga ho ba yun? Kasi may mga kaisipan na hanggang second degree of consanguinity muna, merong third degree, fourth degree. Doon po sa inyo, sir, ano ba yung ideal para sa definition po ng political dynasty? Ang aking bill, yung version ng aking bill, second degree, consanguinity or affinity, legitimate or illegitimate. Sa ano ba yung second degree? Ano po yung... Hanggang sa, yung magkapatid, second degree yun eh. Kasi yung tatay sa anak, first degree yun eh. Tapos yung kapatid sa kapatid, second degree yun. Pero ito, movable naman yan, pwedeng i-expand hanggang third degree, fourth degree, depende. Pero yung version ko, second degree. Tapos, kailangan within the same city at saka province. Halimbawa, isang senador, may anak siyang mayor, hindi yun sa definition sa aking panukalang batas, hindi yan saklaw ng political dynasty. Kasi magkaiba naman yung kanilang constituency. Pero kung pareho silang city, yung mayor yung tatay, vice mayor yung anak, o kaya councilor yung anak, yun ang papasok sa political dynasty. Tapos the same province. Opo, halimbawa, The same bawal city. na kasi nga itong nangyayari ngayon, si mayor, anak o kaya asawa kapatid yung vice Si mayor, vice, tapos tapos yung konsehal. Correct. Oo, buti nga, tapos SK pa. Oo. Diba? Correct. Yun ang political dynasty. Opo. Pero Senator Kaya Lacson, real talk po. Ano po yung nakikita nyong chances nito na magiging ganap na batas? Kasi aminin po natin, sa Senado, ang dami dyan political clans. Kahit sa Kamara, ang apat na dami. pares nga magkapatid sa Senado. Eh. Diba?
We are all on this path here, no? Kasi mismo Pangulo na nagsabi na sinusuportan at tinutulak niya. In fact, kasama yan sa priority measures doon ang pinag-usapan sa LEDAC. So lahat kami on the spot, no? Ngayon, kung may papasa talaga ito at all the way maaprubahan, hindi mabibito, that's another matter altogether. Ang susi dyan is kayo, media, at saka yung publiko. Kasi pag bumitaw tayo, tulad sa flood control anomalies, pag bumitaw tayo dyan, babalik uli yan sa dati. Kaya nga dapat, hindi lamang sa flood control, pati itong mga MAI, pati yung flood, pati yung farm to market, dapat nakabantay eh. Ano nga di ba, ganyan na nangyari, pinunan na nga agad kasi ito yung magandang outcome noong transparent, naka-live stream. Hagip ka agad ng media kung ano yung pinag-usapan doon. So ngayon nga may mga punan di ba, na yung MAIF, pork barrel din yan ang turing nga ng mga netizens, turing ng mga kababayan natin. Farm to market road, parang ganun din. Yes, sir. So ngayon, nagiging aware yung pati mga mababatas pagka kasi merong ganyang, maski pa paano, we have to be sensitive kasi especially at this time, no, in our history. Kasi unprecedented ito nangyari sa atin So sir, Kaya nga nag-live stream na Opo. So sir, para po magarantiyahan na ito yung at least magkaroon ng malaking chance, hindi ho ba, na maisabatas. Huwag tayong bibitaw. Magbibitaw. At mabilis din po yung action. So sir, kayo sir sa Senate po. Raratsadahin nyo rin po ba to? Raratsadahin po ba? Anong plano dito, sir? As we speak, nagyaya ng caucus nga si Senate President dahil nga nag-post ako sa aming chat group. Sabi ko, sorry, sabi ko, I'm not imposing on anybody. This is just me. Pero hindi, malamang sa hindi, kung hindi marirectify yung MAIF na yan, nabalik na naman tayo sa dati, guarantee letters, I'm sorry, nagpapauna na ako. Hindi ako pipirma sa approval ng ratification ng BICAM. Opo. Nagpauna na ako ng ganun Kasi mabuti na kasi sinabi ko na rin nung nag-interpellate ako, di ba, sabi ko kahit pikit mata, kahit hindi ko nakikita yung outcome, basta't nandiyan si Senator Gatchalian, dahil tiwala ako, pipirmahan ko. Pero alam mo, pagka may mga developments na ganito, kasi he can only do so much Ako, naniniwala ako, well-intentioned, saka very sincere si Senator Win Gatchalian sa pag-handle niya ng Finance Committee. Ang problema, he can only do so much. Kung walang suporta sa aming mga kasamahan, majority at least. Tapos hindi rin ito at lalabanan nito mag-stand firm yung House na gusto nila may MAIF, gusto nila may farm to market na nakadistribute sa districts. Di ba sinasabi nila across the different districts O di may allocable na naman. Yun, ang magagamit. Oo nga Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga paliwanag, sir. Thank you so much po. Doon na lang tayo nag-uusap. Kaya blood tayo pare-pareho. Kaya pare-pareho na po frustrate. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas po, Christmas, sir. Senator Lacson. Thank you so Salamat much po. po.